Papalitan na ang lahat ng mga safety bollards sa NAIA matapos ang malagim na aksidente sa departure area ng Terminal 1 noong linggo. Ipinag-utos na rin ni PBBM ang investigasyon sa mga umano'y depektibong bollard na ikinabit noong nakaraang administrasyon. Hindi kasi ito napigilan ang dumaragasang SUV. Hustisya naman ang sigaw ng pamilya ng mga biktima. Narito ang agenda report ni Joash Malimban live mula po dyan sa Lipa, Batangas. Joash. Pinky, ikalawang gabi na ng burol ni Malia Masungsong dito sa Lipa City, Batangas. Siya yung 4-year-old na nasama dun sa mga biktima ng NAIA crash nitong nakaraang linggo. Kanina dumalaw din dito si Finance Secretary Ralph Recto, pati na rin si DOTR Secretary Vince Dizon para magpahayag ng kanilang pakikiramay. Ika nga, wala nang masasakit pa sa magulang na maglibing ng kanyang sariling anak. Pero para sa pamilya ng mga biktima ng NAIA crash nitong April 4, mas matindi ang sakit na mararamdaman nila kung hindi nila makukuha ang hustisya para sa mga namayapa. Sana po yung maimbestigahan ng tama. At marami po ako nalalaman na pagkakamali na nangyari. Kaya sana yun ang unahin, mabigyan ng hustisya yung aking anak. Napuno ng dasal at novena ang burol ng 4 na taong gulang na biktima na si Malia Masungsong ngayong araw. Kwento ng kanyang amang si Denmark, sobrang laking panghihinayang ang kanyang nararamdaman sa pagkawala ng kanyang nag-iisang anak. OFW si Denmark at 2 taong gulang pa lang noong huling beses niyang makita si Malia. Nagbakasyon lamang siya ng 3 linggo nitong Abril para i-celebrate ang anniversary nila ng kanyang asawang nasa ospital pa rin ngayon. Noong linggo, ihahatid lang sana ni Malia at ng kanyang ina si Denmark pabalik sa Czech Republic para mabigyan ng magandang buhay ang pamilya. Pero malagim na trahedya ang sinapit ng mag-anak. Para kina Secretaries Recto at Dizon, sirang sistema ang dahilan ng insidente. Kailangan nating ayusin yung kitang-kita nating mga problema sa sistema natin ngayon sa road safety. Yun ang pinaka-importanting hustisya na mabibigay natin kay Malia at saka sa lahat ng mga nasawi nitong nakaraang mga araw dahil dito sa mga road crash. Tahimik naman ang umaga sa compound ng pamilya ni Keo Faustino sa Hagonoy, Bulacan. Dito ibinurol ang 29-year-old na biktima. Magdamag nagbabantay ang kanyang ama, mga kapatid at iba pang kaanak para sa mga nagnanais dumalaw at makiramay. Ang tita niyang si Marisa Cruz, hanggang ngayon hindi pa rin lubusang matanggap ang nangyari. Isa kasi siya sa mga nagpalaki kay Keo at sa kanyang mga kapatid. Siyempre maraming tao, medyo maluwag yung pakiramdam namin dahil siyempre nakikita namin kung sino yung mga kasama namin sa journey na to. Kumbaga, kung sino yung, especially si Keo, yung mga kaibigan niya, nakikita namin na ang dami palang nagmamahal sa kanya. So, day by day yung pag-ano namin sa kung ano man yung mga nararamdaman namin, yung family namin. So, kaya lang pag minsan pupunta ka sa isang side na mag-isa ka, parang nandun yung mukha niya na basta naluluha na lang ako. Babiyahe lang sana si Keo papuntang Dubai noong araw na sumalpok sa kanila ang isang Ford Everest sa departure area ng NAIA Terminal 1. Kwento pa ni Cruz, nagpaplano pa ang kanilang pamilya sa 30th birthday party sana ni Keo sa May 29. Kahapon, nakaharap daw ni Cruz at ng ama ni Keo ang 47-year-old SUV driver na si Leo Gonzales. Ayon sa naunang statement nito, nagkamali siya ng tapak sa gas pedal. Nagulat umano siya sa dumaang sasakyan sa kanyang harapan, pero taliwas ito sa lumabas na CCTV footage. That time, sabay-sabay pala kami, nandun pala yung driver. Ako hindi ko ini-expect, kuya ko rin hindi na-expect na nandun. Nasa likod lang pala namin. So, pagtingin ko na gano'n, nandun siya. Tapos gumanon kamay niya. Pasensya po, aksidente. Tapos yung kuya ko narinig niya. Siyempre yung reaction niya, talagang susuntukin niya, tumayo. Hindi nga naging okay yung pakiramdam ng kuya ko kasi nag-shoot up yung BP niya. Sa isang accomplishment report ng Manila International Airport Authority, lumalabas na ginastusan ng 8 milyong piso ang paglalagay ng security bollard sa NAIA noong July 2019. Nakalagay rin sa dokumento na nilalagay ang security bollards para mapigilan ang pagbangga ng sasakyan sa pader ng mga terminal.
Pero sabi ni Secretary Dizon, napansin niya na masyadong mababaw ang pagkakabaon sa bollards kaya mabilis itong bumigay. Kaya sa direktiba ni ultra-bilyonaryo Ramon Ang, papalitan daw lahat ng bollards sa lahat ng NAIA terminals para hindi na maulit ang ganitong insidente. Ngayon, pinapaimbestiga natin, nag-utos ng ating Pangulo, pinaimbestigahan na natin yan, kinukuha na natin lahat ng dokumento. 2019 yan binigay at kinabit. So, pinapakuha natin lahat ng dokumento, pinapaaral natin sa mga engineer. Meron niyang mga standard, international yan sa mga airport. So, aalamin natin kung tumupad ba sa standard yung pagkabit ng mga bollard na yan. So, kung hindi, may problema yan. At kailangan may managot dyan. Kasalukuyan pa rin nasa kustodiya ng PNP si Gonzales habang isinasagawa ang investigasyon. Negatibo raw ito sa drug and sobriety test ayon sa statement ng PNP sa mga pamilya. Pauna nang sinuspende ng LTO ang kanyang driver's license. Humaharap na rin siya sa kasong reckless imprudence resulting to double homicide, multiple injuries and damage to property. Pinky, ayon sa pamilya ng mga biktima, may mga tauhan ng NNIC na pumupunta doon sa burol ng mga biktima tulad na lamang ni Keo pati ni Malia. Sila yung nagmo-monitor ng mga expenses, pati na rin yung mga pwede nilang i-provide na assistance doon nga sa mga pamilya ng mga biktima. Pinky, kanina rin nabanggit nung ama ni Malia na sinabi na doon sa ina na currently nasa ospital pa rin ngayon yung nangyaring insidente. Sabi nga nila, malungkot at iyak daw ng iyak yung ina ni Malia. Pero sabi rin nila ay hinihintay na lamang na makarecover siya at ma-discharge sa ospital bago pagplanuhan yung libing ng namayapang bata. Pinky. Maraming salamat, Joash Malimban, live mula po dyan sa Lipa, Batangas.